Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, driver patay, 2 kasamahan sugatan matapos ang holdup. Tuluyang paglansag sa private armies hanggang Marso, iniutos ni PNP chief sa police units. 150 persons deprived of liberty o PDLs mula sa New Bilibid Prison, inilipat sa Leyte Regional Prison. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang driver ng isang delivery van na may kargang ice cream products, habang sugatan ang 2 helper nito matapos silang tambangan at pagbabarilin ng mga armadong lalaki sa barangay Timbangan, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur noong Lunes ng hapon. Kinilala ang biktimang si Ray Balmores ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, na agad binawian ng buhay matapos barilin sa ulo ng mga holdupper na mabilis tumakas sakay ng motorsiklo. Tinangay ng mga ito ang bag na may 2,000 pisong halaga ng kanilang koleksyon. Sugatan naman ang mga kasamahan ng biktima na sina Haris Ampatuan ng Sharif Agwak at Raymond Bahas ng Masbate City na agad isinugod sa ospital. Upang mapabilis ang investigasyon at mahuli ang mga salarin, nag-alok si Mayor Ahmad Mitra Ampatuan ng 150,000 pesos na pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kanilang kinaroroonan. Una nang nagbigay ng tulong pinansyal ang alkalde sa naulilang pamilya ng driver, pati na ang mga sugatang kasamahan. Nagbaba ng ultimatum si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil sa mga unit ng pulisya para buwagin ang Active Private Armed Groups o PAGs hanggang Marso, dahil kung hindi ay maaalis ang mga ito sa pwesto. Kasunod ito ng ulat ng PNP na may minomonitor itong 3 aktibong PAGs at 5 potential PAGs bago ang May 2025 midterm elections. Saad ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, tukoy na ang mga ito kaya walang rason para hindi aksyonan ng field commanders ang problema sa private armies. Kung mabibigo naman ang police offices na malansag ang PAG sa kani-kanilang areas of responsibility, maaari itong maging batayan para ma-relieve ang mga opisyal sa posisyon base sa instruction ng PNP Chief. Ang mga minamanmanang aktibong PAGs ay namamalagi sa Central Luzon, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Natukoy naman ang potential PAGs sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Eastern Visayas at sa Bangsamoro Region. Inilipat ang 150 persons deprived of liberty o PDLs mula sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City patungong Leyte Regional Prison o LRP sa Abuyog, Leyte noong weekend. Ito ay ang unang batch ng mga PDL na inilipat ngayong taon bilang bahagi ng hakbang ng Bureau of Corrections o BUCOR na matugunan ang overcrowding sa Bilibid na umabot na sa 200% ng kapasidad. Ang mga PDL ay bumiyahe sakay ng 4 na bus at mahigpit na binantayan ng mga security personnel mula sa NBP sa pangunguna ni Senior Inspector Alberto Andrada, escort in charge. Maayos ang naging proseso ng transfer na may accounting at inspection ng mga PDL at kanilang mga kagamitan sa LRP. Ang K9 unit ay nagbigay ng dagdag na seguridad upang masigurado na walang ilegal na kontrabando ang makakapasok sa PITA. Ayon sa BUCOR, ito ay nagdala sa kabuoang bilang na 9,427 PDLs na nailipat mula sa NBP patungo sa iba't ibang operating prison and penal farms o OPPFs. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.